Kamusta mga boss? Sa bagang lahat, gusto kong pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ang channel po natin ay naka 122 subscribers na. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sa hindi pa, nakikisuyo po, pa-subscribe, pa-like, share, para po mas dumami pa tayo. And for this video, mag-share lang ng safety tips kung paano ba mag-drive o mag-motor ng ligtas sa highway. So bago ka lumabas ng highway, siguraduhin mo na dala mo yung ORCR ng motor at saka yung lisensya mo. Dapat hindi sila expired. Kasi usually, ang checkpoint nasa highway. Wala naman sa mga barrier roads or inner roads kagaya nito. So, tapos, ang madalas na nasi-checkpoint ay ang mga nakamotor. So, handa mo na dapat lagi yung papel mo para iwas abala sa daan. And dapat kompleto ka rin ng safety gear. Naka-helmet ka, naka-gloves, naka-jacket, at naka-sapatos. Kung ang motor nga natin ayaw nating magasgasan di ba? Nilalagyan natin ng mga crash guard, ang kung ano-ano pa. Ang katawan pa kaya natin. Dapat priority natin ang safety natin. So kung lalabas ka na sa highway, siguraduhin mo muna na clear bago ka mag-merge. Pwede, hinto ka muna, tingnan mo muna kung clear, huwag yung dire-diretso pa. Kasi minsan kahit na clear, ay basta-basta na lang sumusulpot baka ma-aksidente ka. Then dapat maging visible ka sa mga ibang motorista. So lagi mong i-assume na hindi ka nila nakikita. Kaya dapat gawin mo yung paraan para makita o mapansin ka nila. So na dyan yung dapat yung headlights mo, taillights nakasindi lagi for added visibility. Pwede ka rin magsuot ng mga reflective na damit o yung vest, especially kapag gabi, para kitang-kita ka. Then pupwesto ka dito sa highway kung saan makikita ka ng ibang motorista sa side mirror. For example, dalawang lane, pwede ka dun sa kanan, pwede ka dito sa kaliwa. Huwag kang pupwestong tututok dito sa gitna mismo ng lane kasi hindi ka visible dyan, lalo na kung ang nasa unahan mo ay malaking sasakyan. So pupwesto ka dito, either dito sa left ng lane or dun sa right ng lane. Kapag dito ka sa bandang gilid, left or right, kita ka ng sinusundan mo sa side mirror niya. So, kahit din dito sa right, ganun din, kitang-kita ka. So, hindi sila basta. So, kapag napansin ka nila, hindi sila basta-basta na lang liliko. Tapos, dapat maging aware ka lagi. Bawal ganyan kapag sa traffic, nakita mo may nakahintong sasakyan, mag-minor ka na rin o huminto ka na rin. Baka kasi merong tumatawid, pinagbibigyan niya. Ang iba kasi, nakita nilang nakahinto yung sasakyan, sila dire-diretso pa rin. So yes mo muna yung sitwasyon kung pwede ka bang dumiretso o hindi, bago ka tumuloy. Kagaya nito, halimbawa, kapag kasi nandito ka sa gilid, sa may left, yan, kita ka nila sa side mirror mo sa side mirror nila, I mean. Tapos nakikita mo rin yung mga sasakyan sa harap, yung mga paparating na sasakyan. So aware ka sa nangyayari sa harap. Traffic. And dapat nakafocus ka sa daan
focus ka rin sa paligid mo, maging aware ka sa paligid mo. Dapat lagi mong scan yung daan para sa mga possible hazard, yung mga basta-basta na lang tumatawid na hayop, mga lubak, kaya mga debris, mga bato, minsan nagkalat sa kalsada. So dapat na-scan mo na yan para makakaiwas ka kaagad. Kung sakali man na kung mabagal ka lang naman magpatakbo, much better na dito ka na lang sa right lane. Pwesto ka dito sa may bandang left ng right lane. Para yung mga gustong umovertake sa'yo, nakaka-overtake ng hindi mo sila naaabala. And saka kapag nasa right lane ka, pwesto ka dito sa may bandang left niya, malaki yung room mo sa magkabila. Kung sakaling kailangan mong mag-maneuver, makakapag-maneuver ka kaagad sa right, makakapag-maneuver ka kaagad sa left. And kapag traffic na ganyan, isang lane lang kasi ginagawa yung kalsada, hindi advisable na dun ka sa right, sa pinakagilid mag-overtake. Kasi alanganin ka na dun eh. Wala ka nang masyadong gagalawan doon kapag naalanganin ka. As much as possible, kung gusto mo sumingit, dito ka pa rin sa left sisingit or mag-overtake. Kasi doon sa right, bukod sa alanganin, maraming obstacles, mga taong naglalakad nandun doon, mas malapit ka sa aksidente kaysa dito. Kesa ialanganin mo yung sarili mo, sagain mo na lang dito sa left. O magtsaga ka na lang dito sa traffic. Moving naman yung traffic. Yan, kung may chance ka, pwede ka sumingit dito sa left. Make sure na kasya yung motor mo, no? Dapat alam mo yung dimensions para hindi ka sumabit sa ibang sasakyan. Yan, ganyan, clear. Pwede kang sumingit. Yan, maluwag naman. Pwede naman yan. Lane filtering. O, diba? Kesa dun ka sa kanan, mas delikado kasi dun eh. O yan, singit tayo. Then always follow traffic rules and regulation. Kahit na walang nanghuli, kailangan sinusunod mo pa rin yan. Alam mo dapat yung ibig sabihin ng mga marking sa daan, yung yellow lane, pedestrian lane, diba? Solid white lane, double yellow lane, all lines, I mean, dapat alam mo lahat yan. And sa mga instances na ganito, na ginagawa yung daan, usually yung kalsada niyan is mabuhangin. O alalo lang sa pagmamaneho kapag mabuhangin. Dahil kahit na gaano kaganda yung gulong mo, kapag mabuhangin ang kalsada, madulas talaga yan. And kung magpapatakbo ka, huwag masyadong mabilis. Kailangan drive within the speed limit and within your capability. Baka baguhan ka pa lang na rider, mabilis ka na magpatakbo, mabilis ka na agad magpatakbo, malapit ka sa disgrasya mo. Karaniwan ng mga na-aksidente, yung mga mabibilis, sobrang bilis magpatakbo.
traffic na naman. Isa pa rin sa dapat mong tandaan, bawa kung may nakakasabayan kang truck, gaya niyan, o may mas malaking truck pa dyan, kung kaya mo siyang i-overtake, overtake mo na. Kung hindi naman, dumistansya ka sa kanya, no? Kasi maraming blind spot yan. Huwag kang mag-stay sa gilid niya. Yan, sa gilid niya, dahil hindi ka makikita dyan, no? Pwede kang magulungan yun dyan. Kaya naman, tututok kang malapit sa kanya, huwag mong gagawin yun. Kung kaya mong i-overtake, overtake mo na. Kung hindi naman, paunahin mo na. Para makaiwas ka sa kanya. Pero ito, sinusundan natin kasi traffic. Pero may distansya pa rin naman ako sa kanya. Hindi naman ako nakatutok masyado. Wala ka naman din kasing dadaan ng iba, hindi ka na makakapag-overtake dito sa left, alanganin, pangit yung daan, lalo na dito sa right. So, tsaga ka na lang dito. Pag ganyan, make sure na may enough distance ka sa sinusundan ng sasakyan para just in case bigla siya magpreno, biglang may mga biglang may ganyan, enough yung distance mo para makapagpreno ka ng safe. Yan. Ayan, sinasabi ko, kapag kaya mo ng overtake yung truck, overtake mo na, huwag kang didikit sa kanya. Kapag overtake ka sa gilid niya, huwag mo siyang didikitan, dito ka sa kanan. Kapag alanganin dito sa kanan, dahil tignan mo maraming nakaharang, so hintay ka lang muna. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, overtake ka na. Ayan. Kapag pa-approach ka na ng intersection na may stoplight, mag-start ka ng mag-downshift. Para pagsaktong paghinto mo doon, naka-primera ka na agad. Hindi yung paghinto mo pa lang, doon pa lang hahanapin yung primera. And sa mga stoplight na ganyan, kung kaya mong pumunta dun sa harap, pumunta ka, sumingit ka. At kung hinto ka naman, huwag kang direktang hinto sa likod mismo sa gitna ng sasakyan na sinusundan mo. Kasi pwedeng may nawalan ng preno sa likod mo, pwede kang maipit doon eh. So dito ka lang sa gilid, para kapag may nawalan ng preno, may nagkaroon ng aksidente, aberya, hindi ka maipit sa dalawang sasakyan. At isa pa, kapag nasa stoplight ka, mas okay din na lagi kang nasa first gear. Para anytime na kailangan mo ng in-exit, makaka-exit ka na agad, makaka-abante ka na agad. And kung overtake ka, mag-change lane ka, make sure na mag-signal ka. And kapag nag-signal ka at lilito, make sure din na yung lilitoan mo, yung lilipatan ng lane ay clear. Hindi yung pagka-signal mo pa lang, lito ka na agad. Hintayin mo muna na maging clear yung lane na lilipatan mo. Dapat maging aware ka sa mga ganun, mga malalaking truck na bigla na lang lumilipat. Kalsada na magbuhangin.
Dahil maraming dumadaan na truck dito na na may daladalang lupa, mabagsak sa kalsada. So, ilan lang yun sa mga hazard sa daan. At kung mabagal ka, dito ka na lang sa kanan. Kasi yung mga iba dyan, bigsit patakbo. Yan, kagaya na, makaparating. So, iwas ka na. Kaya naman siyang mauna. And then, from time to time, titingin ka rin sa side mirror mo para aware ka sa nangyayari sa likod mo, aware ka sa mga paparating, para hindi ka lang nabibigla, nakikita mo yung mga sasakyan na nasa likod mo. Then kung kinakailangan, gamitin mo rin yung busina mo para mapansin ka. Mga tumatawid o papansin ka ng ibang sasakyan, gamitin mo yung busina mo para hindi rin sila mabibigla sa'yo. Yan, kung overtake ka, pwede mong businahan para aware sila na mag-overtake ka. So, 2 lanes naman yan. Pwede ka naman overtake dito sa right lane kung clear. Tapos kung may overtake ka naman, may bagal dito, overtake ka, doon ka sa kaliwa mag-overtake. Huwag doon sa shoulder. Gaya ng sinabi ko kanina, maraming obstacles dito sa gilid sa kanan kung dito ka mag-overtake. May mga nakaparadang sasakyan, mga taong nag-aabang ng sasakyan, hindi pantay yung daan, gano'n. Ayan, di ba? Kapag may mga truck na ganyan, tamang distance lang, kung hindi mo sila overtaken, kung may pagkakataon na overtaken mo na sila. Huwag kang didikit masyado sa kanila. Gayang kanina, biglang may tumalsik na bato, pwedeng tamaan ka nun eh. Kung kaya mo nang i-overtake mo na. Huwag ka na mag-stay masyado malapit sa kanila, lalo na sa gilid nila. Ba? So yun lang mga boss, sana nakatulong ako sa inyo, sana nagustuhan niyo yung video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para ma-notify po kayo sa ating next video. Okay po, paalam po, ingat po tayo lagi, till next time.